hypocrites ang mga narcissist. So this is part 2. So tuloy natin. So nagdi-demand ng effort ang mga narcissist, pero sila hindi nag-e-effort or minimal or karampot lang ang effort sa'yo. Na-experience nyo ba to sa partner nyo? Grabe yung demand. Pero wala ka namang maramdaman na effort. 'Di ba? So it seems like one-sided relationship ito. Another one. Gusto niya na hangaan at igalang mo siya. Gusto niya ng admiration. Gusto niya ng respect. Expecting respect to you. Pero siya naman walang respeto sa iyo. So hindi niya na-earn yung respect na kanyang ginugusto mula sa iyo. Pero yun ang kanyang gusto. Nagagalit siya dahil hindi mo ito ibinibigay. O kung ibigay mo man ito, ikaw naman ay hindi makaka-receive ng respeto o ng admiration mula sa kanya. So it seems like, again, one-sided relationship ito. Another one. Sinasabi niya na tanggapin mo siya kung ano siya. Na-experience nyo ba to? Itong sinasabi sa inyo na accept me as I am or who I am. Pero ikaw naman, ramdam mo, talagang observe mo na hindi kanya tanggap. Hindi niya tanggap kung ano ka. Gusto kanyang baguhin. Gusto kanyang maging ikaw. No? Yung gusto niyang maging ikaw, yun ang gusto niya. So, hindi niya ito tinatanggap sa sarili niya na ganun ka. Magbago ka. No? Pero siya naman nagde-demand sa'yo na accept me, no? As I am. Unfair, di ba? Another one. Ang iyong puna or feedback ay isang atake o pamumula para sa kanya. Halimbawa, meron kang pinuna sa kanya sa loob ng bahay, simpleng mga bagay kagaya ng hindi siya naguhugas ng pinggan o kaya ay ipinapasok niya yung kanyang tsinelas mula sa labas, papasok ng bahay kahit na puro putik, at marami pang mga small things and even major things na sa tingin mo ay kailangan ng improvement, no? So once na ini-open mo to sa kanya, nagagalit, sumisigaw, nagwawala, yung iba nagsa-silent treatment, 'di ba? So it seems like immature ang datingan, emotional immaturity ang datingan. 'Di ba? It must be understood because ito ay para sa improvement ng bahay or para sa improvement ng relationship, but it seems like your feedback ay isang pag-atake sa kanya. Kaya nagkakagulo, nag-aaway. Experience nyo ba to? Comment down below if you experience this. Another one, pagka naman ikaw ang pinupulaan, no? Kapag ikaw ang pinupuna, ito malupit ito. May criticism siya sa'yo, no? Para sa kanya tulong 'yun. Halimbawa, nag-react ka, nainis ka, nagalit ka, parang ang datingan sa kanya, wala kang karapatang mainis kapag namuna ako sa iyo. Wala kang karapatang magalit, no? Kailangan ay kalmado ka lang. Bakit? Kasi tulong ko to sa iyo. So, ibig sabihin, kapag ka sinasabihan ka ng mga masasama, pangit ka, no, tamad ka, o kung ano man, wala kang karapatang mag-react doon. Kailangan ay parang ang datingan ay accept that. Accept mo yan. Kasi yan yon. O kaya, pwedeng ang datingan nito is gagalitin ka. No, alam niyo naman, ganyan ang ugali ng narcissist. Oxygen nila yan yung reaction mo, yung mga violent reaction mo. And then after that, sasabihin niya, alam mo, ano ka exaggerated ka no? Sensitive ka tulong ko sa'yo yan pero ganun ang reaction mo, di ba? So these are
pagiging hipokrito, no? Hypocrites. So, the best thing to do is awareness, no? I-increase nyo yung awareness ninyo, and you must understand na may ganitong tao, ganito ang ugali nila, and always protect yourself, and always minimize your reaction, no? So always say as little as possible na mga explanation, mga words, kasi kung kayo ay makikipag-debate, makikipag-talo, no? So walang mangyayari, hindi rin makikinig. Why? Because built-in, no? Built-in na sa mga narcissist ang pagiging hypocrites. Here's the catch. Hindi mo dapat sabihin sa partner mo na siya ay hipokrito, siya ay narcissist, or siya ay narcissist dahil siya ay hipokrito, and vice versa. No. It's not advisable. Huwag niyong gagawin yon. Ang importante lang dito is awareness. Alam nyo na nangyayari ito. Alam nyo na kailangan nyo proteksyonan ang inyong sarili. This knowledge, this awareness, ay huwag nyong gagamitin para umatake ng partner ninyo. You use this to defend yourself. Use this as a way of, controlling your emotion, no? Increasing your emotional maturity, and also your emotional intelligence. Okay? So, see you in my next content. Ito na yung part 2. I hope you watch, no, yung part 1 para buo. Bye for now.